Ang Fort Santiago ay hindi lang isang simpleng pader na bato. Ito ay naging saksi sa libu-libong buhay na naghirap, pinahirapan, at dito na rin binawian ng buhay noong panahon ng digmaan. Dito ikinulong ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal bago siya barilin sa Bagumbayan. Pero alam nyo ba na bukod sa kanya, marami pang ibang kaluluwa ang sinasabing hindi pa rin matahimik hanggang ngayon? Maraming turista at mga empleyado ang nakakaranas ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. May mga nakakarinig daw ng mga yabag ng paa ng mga sundalong nagmamartsa sa gabi kahit wala namang tao. Mayroon ding mga nakakakita ng mga anino na dumadaan sa kanilang gilid ng mata, lalo na sa mga madidilim na pasilyo at sa loob ng mga Bartolina kung saan libo-libo ang namatay dahil sa pagkalunod noong sinadyang buksan ang mga pinto ng selda para pasukin ng tubig mula sa Ilog Pasig. Ang pinakasikat na kwento ay ang tungkol sa isang guwardiya sibil na nagpapakita raw sa gabi. Naglalakad at tila nagbabantay pa rin sa kanyang pwesto. Minsan naman, may maririnig kang mga mahihinang bulong o iyak na nagmumula sa mga selda sa ilalim ng lupa, mga boses ng mga taong humihingi ng tulong. Mayroon ding mga nakakaramdam ng biglaang paglamig ng hangin na para bang may dumaan na hindi mo nakikita. Hindi maikakaila na ang bawat sulok ng Fort Santiago ay may dalang bigat ng nakaraan. Ang mga pader nito ay tila nagkwekwento ng mga sigaw at paghihirap. Kaya sa susunod na bibisita kayo dito, huwag lang ang ganda ng arkitektura ang inyong tignan. Pakiramdaman nyo rin ang paligid dahil baka isa kayo sa makaranas ng mga misteryong itinatago ng makasaysayang lugar na ito. Yan muna para sa gabing ito mga ka-Ghosteri. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para hindi mahuli sa mga susunod pa nating kwentong katatakutan. Hanggang sa muli, paalam